Hello guys, welcome back to my channel. Meron na naman tayo rito guys na gagawin na Isuzu Crosswind 2007 model. Bali guys, ang problema na ito, kapag in-start daw, nagbi-blink yung battery indicator. Bali ito guys yung may-ari. Sir, dito na lang tayo sir. Yan, pakita natin sir. Yan, Isuzu Crosswind. Sir, start mo nga sir. Yan, sige sir, paki-start mo na. Ito si sir, ang may-ari, bago nating customer. Sige sir, ako na. Sige sir, lipat ka na rin sir sa kabila. Medyo maingay rito. Yan, kausapin natin guys yung may-ari. Yan. Bali sir, anong problema na ito sir? Ang problema nito na big-blink yung nasa yung light sa dashboard. Dashboard sir niya. Icon dun sa ano. Bali ito sir. Ito guys, papakita ko sa inyo. Yan. Okay lang sir. Pakita mo mas mo para makita ka ng mga kaibigan mo. Yan si sir. Yan. Hello there. Yan. Ito guys, anong nagbi-blink sir? Itong kasama yung oil o yung dalawa lang? Yung tatlo lang yung nakita ko, yung battery, yung handbrake at saka yung oil. Oo, ito guys. Ito kasi guys, oil ba yun yung nasa dulo? sa dulo sir yung oil. Ito guys yung battery indicator. Tapos ito guys yung fuel separator indicator, yung water separator. Ito guys, kapag ito lang ang umilaw na hindi kasama tong battery indicator, ibig sabihin guys, may tubig yung fuel filter nyo. Sir, ito sir, pag ito lang umilaw. Pero kapag kasama yung battery indicator guys, maaring alternator ang problema niya. Minsan naman guys, yung linya lang. Yung main line niyan guys, yung main line ng alternator, napuputol yung guys. Yan, pakita ko sir, sir neutral ko. Yan, ito guys, hindi namatay itong battery indicator, pati itong fuel water separator. Ito sir yung handbrake yan, mamamatay yan pag nilubog yung handbrake. May ano sir hindi, ano yan, kulang sa brake fluid. Okay. Pag ganyan sir, dapat yan sir, mamamatay yan. Yan. Ganito guys, nakailaw yung battery indicator pati ng fuel water separator. Yan. Pag ganyan guys ang problema, minsan carbon brush lang ang nagiging problema. Maiksi na yung carbon brush. Minsan naman guys, yung main line ng alternator, minsan naman napuputol yung guys o napupulok. Yan, gumagana guys yung makina. Pero hindi na mamamatay. Yan. Yan guys, check muna natin guys. Minsan naputol lang yung main line yan. Sir, buksan ko sir. Sir, pakiangat na nga lang sir. Sana sir, sa ano lang, main line lang. Rek, ilaw nga rek. Lagay mo rin. Minsan sir, nasusunog lang to. Ano yung marek? Isum mo. Hawakan mo. Nakapindot na. Ganito guys yung main line ng alternator. Ay sir. Yan naman sir Ayan sir, putol. Ito sir sa video. Putol Kaya hindi na mamatay battery indicator mo. Tapos kumukurap-kurap sir. Yan, kita naman Yan, ngayon guys, ang gagawin ko ay didikit ko to. Bukaong cutter. Yan ito guys, ganyan lang gagawin nyo. Kapag hindi na mamatay yung battery indicator yung sa dashboard, i-check nyo lang guys. Minsan yan, katulad nito, napuputol siya. Yan sir, kumukurap-kurap yung kasi minsan dumidikit-dikit lang ganyan sa Yan, ibig sabihin na gusto niyang kumarga, kaya lang hindi siya makakarga kasi nga putol. Dumidikit lang ganon. Yan, ito naman guys yung linya niya. Yan, ito bihira mabunod yan. Yan guys, ang gagawin ko, ididikit muna natin to guys. Yan, gagamitan natin ng cutter. Yan. Sige sir, start mo nga sir. Doon ka rin. Tinan mo ron. Sir, saglit na nga, pupunta niyo yung pamangkin ko. Namalik ka mamamatay ha. Hindi po. Hindi po, start nyo. Hindi po, okay lang po. Start nyo po. Start. Namatay! Ah.
Rep po, rep. Ha? Revolution. Yan. Yan guys, kitang-kita naman namatay yung battery indicator nung dinikit yung main line. Ngayon, titignan natin guys kung kumakarga siya. Kasi ano ba? Saglit na sir. Papakita lang natin sir na step by step. Para sa mga nakakapanood, magagaya nila sir. Yan. Saglit lang sir ha. Ang guys, didikit ulit natin. Sige sir, start mo nga. Ito guys, kailangan na kumalo yan ng 14. Sir, paki-revolusyon. Yan guys, kitang-kita naman. Pumapalo siya ng 14. Yan. Tapos tinurek, patay na yung battery indicator. Sir. Ano? Patay. Patay. Huwag niyo tabakan po daw. Oo. Umihilaw. Nagbiblink. Nagbiblink. Umihilaw. 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 Ayan, nawala. Namatay. Pakipatay na sir. Patay yung sir, pakipatay po daw. Yan. Bali guys, naging problema niya lang ito naputol yung main line. Ito kasi guys yung main line na to papunta to rito sa may positive. Yan. Ngayon kapag naputol yan, iilaw yung battery indicator guys. Kapag naputol to, kaya umiilaw dun sa dashboard. Yan. Ngayon guys, ang gagawin natin dito, hindi na natin ibababa yung alternator. Papalitan lang natin to guys ng battery terminal, yung pang main line, yung 516 guys. Yan, papalitan natin to. Yan, para maging normal na guys at kumarga na. Bali, pakita ko na lang guys mamaya kapag napalitan ko na ng 516 terminal at tetestingin uli namin. So ito guys yung main line niya naputol. Yan, nag-init siya kasi hindi siya nakahinang. Yan, bali pinalitan na ng terminal pero yung gumawa hindi hininang. Yan, kaya nag-init. Ngayon yung dito sa main line mismo ng alternator, yan naputol siya. Ito. Naputol yung terminal. Yan. Ngayon ang ginawa ko, binabarang ko muna ng WD-40 para matanggal natin. Ngayon kung hindi siya matatanggal ng ganyan, hindi kasi natin pwedeng puwersahin guys na gamitan ng liabe kasi pag naputol yan, ibababa natin yung alternator. Kaya kailangan dahan-dahan lang siyang tatanggalin. Ngayon kapag hindi siya matanggal ng ganyan, ang gagawin ko, gagrinderin ko, tatanggalin ko itong number 8 na nut. Yan. Ngayon guys, ito yung pinagputulan. Yan, sunog siya. Kaya ang gagawin natin, papalitan natin ng terminal. Yan, ito guys, 516 terminal lang nilagay ko kasi naubos na yung medyo maliit ko, yung 316. Yan, pwede naman yan guys. Yan, gamitan natin ng panghinang na may hiwagang panghinang heater plug. No sir. Kailangan kasi guys hihinangan yan. Kasi kapag hindi nyo hininangan magkukorrosion yan. Magiging dahilan yan guys sa pagkasunog ng wire. Medyo mahina na sir battery mo. Kailangan guys tunaw na tunaw. Yan. Okay na guys. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko rito at tanggalin ko to. Yan. Bali binabarang ko na.
Ngayon na, hindi natin pwedeng pwersahin kasi matigas. Ngayon gagamitan ko yan guys ng cutting disc. Yan. Pakita ko na lang guys mamaya kapag natanggal ko na at testingin na namin. A few moments later. So ito guys okay na. Yan napalitan na natin guys ng nut na 8. Yan, napalitan na rin natin guys ng 516 terminal. Yan, matibay na yan guys. Bali, ang pinalitan ko guys dalawa. Itong nasa ibabaw, tsaka yung nasa ilalim. Yan, bali ito yan guys. Yan, ito guys yung nasa ilalim. Yan, grinder natin. Yan, pinagtsagaan natin grinder para matanggal natin. Yan, hindi kasi natin pwedeng pwersahin yan guys. Mapuputol yung tornilyo. Tapos ito naman guys yung nasa ibabaw. Yan. Ito guys yung ginamit ko. Yan, cutting disc. Yan, pinagtsagaan ko guys para matanggal natin yung nut. Pero syempre, kailangan kapag tinanggal nyo, lilinisin nyo guys yung tornilyo para hindi siya bumalik na magkalawang. Yan, tapos in-sprayan ko ng WD-40. Yan. Yan guys, okay na. Yan. Tapos guys, kapag magagawa kayo ng ganyan, kapag ginayon yung video ko, kailangan guys, tatanggalin nyo yung negative. Yan, yung negative terminal. Kasi kapag hindi nyo tinanggal yan guys, at nagtanggal kayo ng main line, mag-i-spark yan guys. Yan, puputok yung, kung may fusible link siya, puputok. Ngayon kung wala siyang fusible link, maaring magbaga yan guys kapag nagdikit yung yabi natin na ginamit natin. Para sa safe lang guys, para hindi kayo mapasok. At ngayon guys, babalik na natin yung battery. Yan, sige pa Morek. Yan, ganun lang guys, gayahin nyo lang yung video ko guys. Hindi kayo gagastos ng malaki. Kapag Isuzu Crosspin guys, tapos Isuzu na sportivo, ang kalimitan bumibigay lang dyan guys yung carbon brush. Ngayon kapag sa katagalan naman guys, yung mainline naman ang bumibigay. Nasa dalawa lang yan guys. Bihira bumigay ang diode nyan, tsaka rotor. Ngayon guys, testing na natin. Alisin mo to. Yan, sir, doon ka na sir sa kabila. Yan. Yan ngayon guys, nakauna susi. Yan, start natin. Like kamay Yan sir, okay na. Yan. Tapos guys, kapag nag-start kayo, kailangan guys, nasa 800 siya. Ngayon kapag in-aircon nyo naman, kailangan naaabot siya sa 900. Almost sa 900 para hindi malulobat yung battery nyo. Yan, patay natin yung aircon. Yan, bumaba, tapos aircon. Yan, kaya lang guys. Tapos yung battery indicator guys, hindi na bumalik. Yan, patayin ulit natin. Yan, start. Yan. Sir, yung brake fluid mo, pag magdagdag na lang tayo. Meron kayo dyan? Dagdagan na lang natin. Yan, patayin ulit natin guys. Start. Yan, okay na guys. Yan, ibali ito si sir. Sir, baka may babatiin ka sir. Binabati ko nga pala yung anak ko, si Paulo, nasa barko ngayon, nasa Explorer of the Seas. Yung mga taga-explorer dyan, kumusta kayo? Maraming salamat sir sa tiwala. Sir. Yan, bali si sir, ang naging problema lang ng itong crosswind niya, yung mainline lang guys. Bali, hindi gumastos na malaki si sir. Yan, labor lang ang babayaran ni sir sa atin, mga 300 lang yan sir. Yan, yun lang ang gagastos niya, hindi libo. Yan, siyempre, kailangan natin i-start ulit. Tapos susukatan natin ng karga. Yan. Yan, aircon. Tapos headlight natin. Hek, lagay mo pagsukat. Dito. Yan guys, naka-headlight. Yan, naka-engage yung compressor. Kailangan guys, 14. Yan guys, kitang-kita naman, 14. Sir, 14. Yan, napagandang karga. Yan, okay na guys. Patayin ko na sir. Yan, patayin natin. Yan guys, ganyan lang. Gayahin nyo lang yung video ko. Magagawa nyo na maayos ang sasakyan nyo. Sa mga katulad ko guys na mga gumagawa ng starter alternator o electrical shop,
Huwag kayong magagalit sa akin. Ako kasi ginagawa ko lang yung nararapat para makatipid yung may-ari ng sasakyan. And guys, ganyan lang. Guys, maraming salamat sa inyo. Sir, maraming salamat sa iyo. Ingat po sa pag-uwi. Yan, maraming salamat po. So yun guys, sana may natutunan kayo sa sinare kong bagong video. Isuzu Crosswind guys. Maraming salamat.